Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa inyo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Okay, Marinaldao, Probinsya ng Sorsogon, Marinaldao, Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programang Issue Ora Mismo. Okay, ngayon po ay araw na naman ng Martes, petsa 21 na po sa buwan ng ito na, sa buwan ng Enero. And patuloy po tayo sa ating programa ngayong araw na ito. And syempre po sa mga narito po tayo para magtalakay ng mga napapanahon na issue dito lamang po sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Yan ha. At patuloy po kayong magsubaybay sa ating programa para po sa mga kaganapan ngayong araw na ito. Problema ko, hindi mapasok ang aking signal. Teka lang ha. Ayun, ito na. Nakuha na natin ating signal sa Facebook page. And mga kaibigan, ng inyong likod si Rosauro Amistoso, samahan nyo ko sa isang oras na balitaktakan ng mga napapanahon na issue, mga kaganapan sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. At ngayon po ay araw na naman ng Martes. Magsama-sama tayo sa ating programa. At katatapos lang po ng programa ni Kaki at ni Kagawa Dante para sa programang Kaagapay sa Umaga. At ngayon po, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, Pangulong Marcos, ex-President Duterte, sinungaling. 7 to 4 p.m. Pasok sa gobyerno, pinag-aaralan na. Sex education, tinabla ni Pangulong Marcos. At termino ng PNP chief, posibleng mapalawig ayon kay Marcos. At sa detalye, Pangulong Marcos kay ex-President Duterte, sinungaling. At sa detalye ng ating mga balitang nasyonal, tinawag na sinungaling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pahayag nito na may blankong bahagi ang pinirmahang 2025 National Budget at General Appropriations Act or GAA. Hinikayat naman ni Marcos ang publiko na para malaman ang katotohanan ay bisitahin na lamang ang website ng Department of Budget and Management o DBM at hanapin kung may blankong parte kahit isa sa 2025 National Budget. Sa pamamagitan nito ay mapapatunayan aniyan na pawang kasinungalingan lamang ang pinagsasabi ni Duterte. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi lang ito fake news kundi tahasang kasinungalingan na dapat kondenahin bilang kriminal na gawain.
Aniya, higit 4,057 pages ang ng dalawang makakapal na volume ng GAA na nakaprint sa pinong mga letra na may halos 60 linya. Kada pahina ay dumaan sa masusing pagsusuri ng daan-daang profesional mula sa Kongreso at Department of Budget and Management or DBM. The peddling of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminal. No page of the 2025 national budget was left unturned before the presiding signed it into law, ayon sa kalihim. Nauna nang nilagdaan ni Marcos noong Disyembre 30 ang nasa 6.326 trilyong 2025 budget. Sa iba pang balitang nasyonal, 7 to 4 p.m. pasok sa gobyerno, pinag-aaralan na. At sa detalye, bagamat walang nakikitang problema, dapat pa rin konsultahin ang mga pasahero sa mungkahing agahan ng pagpasok at pag-uwi ng mga empleyado ng gobyerno. Sa isang ambush interview kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Taguig City, sinabi nito na pinag-aaralan na nila kung uubra o hindi ang panukala ng Metro Manila Development Authority or MMDA. Iginit pa ng Pangulo na wala naman silang nakikitang dahilan para harangin ang panukala ng MMDA kung kapaki-pakinabang ito sa mga commuters. Kung lahat naman aniya ay payag sa mungkahi ay wala silang nakikitang magiging problema nito. Sa mungkahi sa halip na 8 ng umaga hanggang 5 p.m. ng hapon, nais ng MMDA na gawing 7 a.m. ng umaga hanggang 4 ng hapon ang pasok sa mga tanggapan sa gobyerno sa National Capital Region or NCR para mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko. Sa pagtaya ng MMDA, nasa halos kalahating milyon ang nagtatrabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa NCR. Sex education, tinabla ni Pangulong Marcos. Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makakapasa ang panukalang Comprehensive Sexuality Education na isinusulong ng Senado. Sa isang ambush interview sa Taguig City, sinabi ng Pangulo na nakakakilabot at nakakatawa ang kasalukuyang forma ng panukala ng Senado na Sexuality Education. Nilinaw din ni Marcos na ang nauna niyang pahayag na pabor siya sa pagtuturo ng sex education sa mga bata ay dahil sa pag-aakalang ito ay patungkol lamang sa anatomy. Sinagot lamang niya ang tanong sa kanya noong Huwebes kung ano ang kanyang opinyon tungkol sa pagtuturo ng sex education sa mga paaralan at naninindigan siya na napakahalagang maituro ito. Subalit aniya, weekend ay nabasa niya ang Senate Bill 1979 at nagulat siya sa ilang nilalaman nito dahil sa dadalhin nito sa sistema ng mga Pilipino sa pagtuturo sa 4 na taong gulang kung paano ang masturbation at ang karapatan ng bawat bata na mag-iba ng sexualidad. Dahil dito, kaya tiniyak ni Pangulong Marcos na ibibeto ang nasabing panukalang batas kung hindi ito babaguhin. At sa pinakahuling balitang nasyonal, termino ng PNP posibleng mapalawig ayon kay Marcos. At sa detalye, posibleng mapalawig pa ang termino ng Philippine National Police PNP Chief Romel Marbil na nakatakdang magretiro sa Pebrero. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring manatili sa pwesto si Marbil hanggang sa matapos ang eleksyon sa Mayo 2025 dahil matibay ang argumento na alanganing magpalit ng pinuno ng PNP sa kalagitnaan ng panahon ng kampanya sa eleksyon. Dahil dito, kaya pinag-aaralan na ang posibilidad na pagkatapos na ng eleksyon palitan si Marbil. Si Marbil na miyembro ng Philippine Military Academy Sambisig Class of 1991 ay magre-retiro sa Pebrero 7 pagsapit ng kanyang mandatory age retirement na 56. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa.
Balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makalis ang ilang paalaala. Isyu ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV. Happy 12 years anniversary to Bicol TV Sorsogon. Wessex Institute of Technology is very happy and honored to be the newest member of your family who delivers balanced information. Good luck and best wishes to you. Thank you. Hello Bicol TV! Happy 12-year anniversary po sa Indo. Continue to spread good news to everyone. God bless po. Yes, this is our office, Wessex Institute of Technology, Incorporated. We are TESDA fully accredited, and this is our office, our registration, our processing center, processing office, where we cater to the applicants, and initially we do some screening for their qualifications for the training. And then here, we have our nail care assessment venue. We are recently, and we are happy to say to everyone that we are now fully accredited as an assessment center for nails, nail care, and C2 in the whole of Sorsogon and even Masbate and Legazpi. And we also have our aesthetic clinic to cater to the aesthetic services. And then here, we have our holding area for applicants while waiting for their turn for their assessment. So they stay here until they are called for the assessment. And then here, we go upstairs on the second floor. This is our laboratory, workshop area, and lecture area for skincare. Skincare covers facial procedure, hair waxing, and body scrub. This is the first, only in the Philippines. We are the pioneer in offering this NC2 course, and now we are very proud to announce that we are fully accredited as training center for beauty, skincare, NC2. So we are the first in the country and proudly to be in Sorsogon City. We are located in just outside the Executive Village in Maharlika Highway, Barangay Tugos, Sorsogon City. So we have here the facility. We can say that it is accepted as TESDA according to the TESDA standards of regulation. And it is really a blessing for us to be accredited here in Sorsogon so that we can open more opportunities for aspiring candidates to have aesthetics and beauty skincare as their new career venture. So, just as long as you are high school graduate, no age limit, open to all males and females, regardless of your status, basta po you have the passion for beauty, this course is for you. And we are happy that now TESDA has accredited us to be a training center for skincare, only in Sorsogon and first in the Philippines. Thank you.
Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at marami pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, nagbabalik kita mga tugang sa satuyang programang Issue Ora mismo. Ayan. And habang kita nagbabalik, mientras na kamuyaon dyan, ano man ako? Kaya sabi nga, chillax lang habang kayo ay nanonood sa ating programa. Dito lang po sa ating programang Issue Ora mismo. And syempre sa mga kaganapan sa luwasan, ano yung po ang post ni Asikaso Sorsogon. Sabi niya, haran nina an eleksyon, haran nina an may pag-isip-isip kimaray ayaw na kamo pagpadara sa kwarta. Kita man sanaan kaluluoy, kita mga saradit na kontraktor sa ina rutoy. So mga tugang ini po na tataramo na haranina. Permi kita yaon sa pag-andam. Haranina an pirilian. Haranina an burutudan. Haranina an sabi nga ni baga paghuhusga sa mga politiko para sa paglaog na naman sa panibagong serye sa politika. Sa araw kayo ni mga tugang na sitwasyon, permita na po ini na papansin. O sabi nga ni, permita na ini permita na ini mga tugang nadadangog kada bes may eleksyon, ma-eleksyon. Permi kita yaon sa pag-andam na
makabalos kita, dahil na ibuboto, ito na mga politiko, na pagkatapos ng eleksyon, garo narulubog o nagkakawarara. Ngunyan kay mga eleksyon naman, saro-saro na naman naguruluwasan. Ha? Saro-saro na naman ini na nagpapahiriling. Kaya, an karugdahon ta mga tugang, sabi nga ni, wara nang gayud kita karugdahon. Matibayon kita magsabi, magtibayon kita, magtaram na day ka na makatana ng boto sa kuya. Pero, oras na may uminabot sa tuya na sobre na last hour, mga sample balot na kung sino ang dapat nindo iboto, pustahan kita, lingaw ng gayon nindo, iyan naman kasabihan niyo, na di ka na makatanan ng boto sa kuya, di ka na di ka na ulit. Permita yan, pigsasabi. Pero pag natapalan na kita, nungka, kung dili magbaliktad ang isip ta, dili magbaliktad ang desisyon ta. Yaon man giraray kita sa kung baga garo kita pag eleksyon, yan, bako ng eleksyon ng pinaghurunan, garo na yan ang bidding. Ayan, may bidding kita. Kung sisa ang nakulang hatag, duman kita. Kung sisa ang makapadara sa tuya, sa mall, duman kita. Yun na lang ng pirmi ang nangyayari sa tuya. Kada bes na may eleksyon. Kada bes na may eleksyon, masabi kita, ako na ang bahala sa Indo. Yes, it's me. Yan. Ani na sitwasyon nga ni mga tugang na nahihiling ta, no? Dapat kay ni kita man lang po ang makabag-o kay ni. Kung talagang habutan na ang mga tao na ini, piraman sana an itatao 1,500 hanggang 5,000. Halimbawa mga tugang, tinawan kaning 5,000. Pira ba Clark ang 5,000? O pira ba ang sarong taon? Na 365 days. 365 days. Pag yun tarig diya, medyo matalik kita eh. 365 times 3 kay tulong taon. Ayan. Equals 1,095. 1,095. Ikaagta, 5,000 divided by 1,095. Entonces mga tugang, igwa kita ning gagastusun oral daw na 4.50. 4 pesos and 56 centavo. Ang gagastusun ta oral daw. Hali sa politiko na nagtao ng 5,000. Pero sigurado kita, bibihira pang araw kayan. Pero ipamutang na lang nga ni na nakareceive kita ng 5,000. Igwa kita ning gagastuson na 4 pesos and 56 centimos puro aldaw. Anhapot ko,
Mapangyari daw ini. Sa oral daw mo. Kamatis na kamatis nga ni. Ina niyang 10 pesos saro na bilog-bilog. Ha? Dakula pa ang bunay kang native na manok. 10 pesos ang kamatis. Sa 4.56, ha? Dain mo yan kukuwaon. Diyan mo kukuwaon ang bagas, panira. Mga tugang mag-isip-isip na kita ngunyan. Ha? Tawan man kamong 5,000, tulong taon na ini na sakripisyo nindo. Tulong taon na ini na pagdusa nindo. Kung 5,000. O halimbawa, tawan ka mo ng 3,000, ha? 3,000, dakulaon na yan. 3,000. O, kunta naman kita. 365 times 3. O, 1,095 mag-arari, ha? 3,000 divided by 1,095. Maliwanag na igwa kitang 2 pesos and 73 centavos. Oral daw. $2 y 73 centavo. Yan ang klarado na kukonsumuhon mo oral daw sa laog kan tulong taon na pagdusa. Dahil nakita kayo ni mga tugang mamang, no? Maugma na kita sa araw kayo ng sitwasyon. Maugma kita sa sarong aldaw na kaligayahan kapalit kan tulong taon or 1,095 days. Garo sobrang na ini mga tugang. Sobrang na ini na pagmaliit niya to sa sadirita. Bagong pagmaliit kang politiko. Pagmaliit niya to sa sadirita. Dahil kita ang tuminugot na araw kayo niya ang maging sitwasyon. Kita ang nagkonsinti. Kinonsinti niya to ang mga politiko na iilihir giraray. Pero hilingon mo ang sitwasyon ninda. Naghihigop na, nagsasabaw pa. Naghihigop na, nagsasabaw pa, sabsab sa trigo, sabsab sa munggo. Kay, simple hunon baga. Politiko na. May sweldo, may rata, may kickback. Kontraktor pa. Di ba? Garo ini sabsab sa trigo, sabsab sa munggo na pigapod. Piraya na politiko na kontraktor. Diyan sa sangguniang panlalawigan. Diyan sa sangguniang panlungsod. Kung ang personahe, ang tugang, o ang ama, ang aki. This is a very worst situation mga tugang. Kaya kada eleksyon, wala ining pakadtuan ang pighiling lang ninda. Basta ako may pang last hour sa mga tao na gutom. Mga tao na nagtatangad. I'm sorry to say this mga tugang, pero siguro kung sa pagi ka ini maedukar ka mo, oral daw gigibuhong kini. Magmangno naman tabi kita mga tugang. Very worst na po ini na nangyayari. Garawara na kitang pinili. Bagan ano na eh. Kumbaga sa sitwasyon ta,
ano na ini? Tawag na realidad na. Kung nahihiling ta na araw ka ini ang sitwasyon, natataday kita mismo ang kusa na magbag-os ang sitwasyon. Kaniguan kaya ng mga ano na intatarawag ta na basta na ining grupo, mga turo team erhap, mga kunano-nanong grupo, napagday ka nga dyan nakalaog, day ka na mag-asa. So, napapansin ko talaga, pira na lang ang nagkandidato na kagawad na city councilor sa West District, sa East District, sa Bacon District. Tagrabe ang pulugos-pugos na gusto mangkuta, makatawin ng serbisyo. Alagad, iyon na ang nangyayari. Kumbaga, ang realidad ta, yao na, maapila kanin halabaon, pipilahan mo 5 kilos na bagas. Mapila ka ng halabaon, rain or shine, para lang makadugtong buhay. Ani itatao sa tuya kan mga politiko. Pirang milyon ang gagastuson mo kada activities na pigigibo. Pero ang tawo gutom. Ang tawo na nga ipukuta ning alternatibo sa pagbuhay ninda. Kaya lang kapagal isipon, kumbaga makulog sa pamati ang araw kaini na sistema. Kaya lang para kan magibo, tutulunan mo na lang. Hayaan na naman ang mga politiko lintian, kaliwat kanan, buro barangay, mahatod kung nano-nano sa mga tambay, tatapukan ng bilog na gin, tatapukan, haninsang gatos, pamulutan man nga nindo. Itulugod na naghahangad na magsilbi, tunay na masilbi, day pinalad kay ni gin nga ni, wara nga ya, ni pang gin, di lamang yung nakabilin. Yan po ang makamumundo na realidad. Digdi sa tuya. Pero iyan na kontraktor na politiko. Kaya madyan ka sa DPWH, isusumat mo ining project, tatablahon ka kay hali ngayon sa taas, hindi tayo madali. O may nag-urag-urag man na taga DPWH. Dahil nga, sa kuya nga yan, dahil politiko. Nireject ang project. Unang ka, utro simana, yaw na duman, tinapo kundiin. So, maski ining mga tawuhan, mga tugang, ang nangyayari, tinutulod na lang ninda ang sitwasyon. Ta aram ninda, may kalalagyan sinda. Kundili sinda magsunod. Ilang baga nangyari nindo mga tugang? Ang nangyari dyan sa boundary kang Pamurayan Himaluto? Ang kapitan kang Pamurayan ni lecture. Ang kontraktor, asin ang DPWH. Ang nangyari, wala lang, nagbati lang ito. Nagbati lang kung anong tinaram. Pero ambot kung sinunod ito ng mga tirada ni Kap. Kung sa kuya man, para kapitan ka lang. Sa masunod.
kay budgetan namon ang kalaban mo. Nadi naman gana. Nadi ka naman gana. Kay ulang-ulang kalamang sa korupsyon namon. Imbis ko ta na nakadilin siya kami dito ni Maray, ang nangyari, pasensya, imbis na dilin siya. Imbis na bakaray ang project, wara. Hayan, hiling tabaga ano? Sa comment ni City Mayor Aspirant Red Lasay, ang dating Plaza Bonifacio, pirang taon na nakatingga hanggang gunyan. Nata, anong nangyari kan? Ang budget ba kayan? First trans lang? So second trans, bahala na. Kunwari naman i-release. Halo, yun na yan. Pero nakatingga pa. Huyan na City Hall. Building. Kinalalawang na lamang ang mga I-beam. Kaya nga, nagangalas kita mga tugang. Ano ang sistema kang patrabaho ka ini? Ang budget ba ka ini? Iba ang kontraktor kang pagtindog ka mga I-beam? Iba ang kontraktor kan pag fencing? Iba man ang kontraktor kan pag gibo ka mga dingding? Tawara. Sabi ni Buddy, makadto ka sa DPWH, damo pa kaipuhan na papeles na hahagadon sa imo kung ikaw may gusto maaraman na update sa mga projects nila. Makauuyang baga, arog talaga sada ang gobyerno now. Baga na sobrahan man ang FOI bill. Si Sir Eliser Navera, sabi niya, good morning, tabi, Sir Sao, kahirak man tabi kan mga botante. Lalo na ining nasa marginal sector na madaling malansi. Na daininda aram na pigaulukan sindakan politiko. Diit sa napalan, an itao, solve na. Ayo baga ang nangyayari mga tugang. Garo kita nasa kapobreho na, mas inlulubog pa kita na maging mas pobre. Why? Dahil kita pwede maging bayaman. Nata, dahil na ina kita mauuto. Dahil na kita maako kung ano man ang itaw ninda. May tataas ang dignidad niya to. Habo ninda kaan. Tapag nangyarian, mababaliktad ang inihaw. Di bali matutong ang saro na side. Basta sinda, mukog-mukog. Yaon, kung sa si Mayor, kunain, yatuman, papurugi, papiricture. Ang suporta ninda, grabe. Kunain si Gobernur, para lanat ang bukal. Para lanat ang bukal, kunain si Gobernur. Paano makaugay? Kunain si Mayor, para lanat ang kagawad, para lanat ang mga head offices. Paano makaugay? Kaya aro kini ang naging sitwasyon niya to. Pag ikaw kandidato, na day ka nakalaog sa grupo, or ano bang apod kaan? So, kung bako ikaw nakalaog sa mga nakaposisyon, never ka na maghangad na magana ka. Garo ang nangyayari, niruluto na ninda ang sistema kang politika. Lutong-luto na, sabi nga ninda. Kay nano, pag ikaw kontraktor, sigurado wala ang panghatag mo.
Siguraduha lang ang panghatag mo sa tao. Siguraduha lang ang pang-ambag mo sa grupo. Kung gusto mo nin kapangganahan, pasiguruha man ang iaambag mo sa grupo. Takunda out ka sa grupo. Araw ka ini ang malala na nangyayari sa tuya. Kaya kita ang nangyayari sa tuya, baw na lang ng baw. Mga kadaan mga politiko, lintian, harayo pa, nasusurugat na, impaparalakpakan pa. Susugato ng politiko, papiricture-picture, papurugi-pugi. Jesus mananggad sabi ko ng sitwasyon ini. Warang pinagkaiba, maski dyan sa Senado. Mabaraba ang senador. May mga kaupod pa yan. Garo mga VIP, kaliwat kanan ang guard. Pauro abrasa, paglag sa auto, sisibot ng ka-alkohol. Tigdiban sa tuya, yuman. Kunahin ang lubot ni Mayora para lanat. Kunahin ang lubot ni Gobernador para lanat man. Kaya dapat present ka. Hindi ka dapat mawara duman. Kaya kung mawara ka, may kalalagyan ka. Sabi ni Clint Agos Nanyos, sisay an maalukar kan pondo. Sisay an mapatrabaho. Sisay an kontraktor. Sisay supplier. Siyempre, iisa lang yan. Salus populi est suprema lex. The welfare of the people is the supreme law. Kapakanan muna kan tao, bako kapakanan kan bulsa kan politiko. Dahil yan pwede, sir. Dahil yan pwede na lingwahe mo. Kapakanan muna kan tao, bako kapakanan kang bulsa kan politiko. Masabi ka ng politiko, udong na. Paano kami yayaman? Kaya piliyon nindo an malaw sa politiko na dati nang mayaman kaysa politiko naglaog para magpayaman. Bunga na dyan, barangay captain lang. Buli niya, tinira tulos. Bukal. A matter of time, kontraktor na. Sus, marasa pa. Sabi ni Buddy, kaya di talaga maasenso ang Pilipinas kung mahal. Kung arog sa sistema, paulit-ulit lang. Sige ang eleksyon. Every 3 years, nagpapalit lang mukha. Parehas lang ang sistema. Ano ba yan? Hindi ba nga, pagtapos sa ama, sa agom. Pagtapos sa agom, sa aki. Pagkatapos ng aki, balik sa ama. Or minsan, sarabay pa. Sarabay pa ang pamulitika. Sarabay ang paglawag sa politika. Why? Sayang. Imbis na sa tuya lang. Imbis na kita lang dapat ang manginabang. Bahala na kita magtao sa inda. Pera man lang itao. Kumbaga sa coins lang yan. Kita dapat ang magpasasa ka ini. Diyan nga ni sa DPWH. Bago pa magluwas, may mga tagsadiri na. Project.
Hinanyangan. Di pa madali si Direktor Bitong Daria dyan. Maringan, tatagas naman ng payo kay ni Direktor Bitong. Takunday, nagmang naman si Direktor Bitong, dahil na siya nagmamang no, inunas na sa project niya. Matindi. Napakatindi. Matindi yun. Kumbaga bako na ining karaw-karaw na sistema. Realidad na ini mga tugang. Kaipuhan ko magpayaman. Kaipuhan ko magtipon ng pondo. Why? Kung di ako magtipon, ha? Ano ang itatao ko sa ano? Ano ang itatao ko sa amo ko? Pag bigla nagsabi rin, oy, magambag ka, kay kita ng parapol. Sabi nga ni Buddy, parehas lang yan, mayaman o mapayaman, negosyo na ang politika now. A days. Iyo baga, ngalas nga ni ako, no? Marasa pa ng mga tao ini. Kontraktor na, naglaog pa sa politika. Politiko na, kontraktor pa. Iyo ini ang ladawan, kampig sasabi na, naghihigop na, nagsasabaw pa. Then, sabsab sa trigo, sabsab sa munggo. Nainginabang na, ninsweldo niya as politiko, nainginabang pa sa mga kontrata niya. Tapos, untouchable pa ini. Politiko eh. Ayaw na pagdaliha. Makusugin na sa taas. Kaya, pira na project ang daing kamugtakan. Yaon naman. Iyan lang na coastal road going to Pangpang. Darakulaon ang luho. Delikado nun sa mga motor. Niwarang mga sinyas. Anyway, pag na-disquid man, yan man ang CDRRM mo, masigkaton mag-rescue. Kaya maski di tayo na ipaayos, okay lang. Wala pang budget, kaya pang budgetan yan. Garo nga ni ing papangaradji kay ni mga mga kontraktor na dakol pa ang maruba. Nga ning mas dakol pa sindang project na umabot. Unahonon ining coastal road going to SM. Pero dahil ako masyadong nahiling na lubak. Samantalang ining coastal road going to Pangpang, pahingurag na ang luho. Baad lamang sa pagikan programa na ini, mapansin ito duman sa coastal road. Grabe. Maray lang kung 4 wheels ang dara mo, matagadul ka lang. Paano ang motor? Sigurado pag na-shoot duman, baralintok ito. Maniwala ka mo. O kaya sa naghiling dyan na kontraktor, or mga tawuhan kang amo niyo, sabihin na si amo niyo, para may project naman. Madagit na kamo kung madagit. Pasensya kamo, tayo man ini ang linyada kang trabaho ta. Maski di kita ding sweldo. Tatrabaho ta ini. Kung ini na programa ko, ang saro sa makapukaw sa indo ng mga elektor. Dahil na ka magparapaapod ning butante, bago ka mga buta. Dapat ang tawag sa indo elektor. I-elect nindo ang nararapat. Pero kung may sobre na, okay na sa indo bilang butante. Ta syempre, nakatanggap na eh. Kaya dahil na kitang pakilabot. Kamu man po ng mga politiko, tabi man. Minsan sa buhay nindo, maisip nindo,
sobra na ini na kwarta ko. Dawa mag-edad pa ako din isang gatos sa mundo. Di ko ini maubos na pera ko. Tama na. Buhay naman nindo ang sikasuhon nindo, buhay kan mga katugangan nindo. Tama si piso god, pag naganan ka mo, dahil lamang ka mo madadara. Maski sarong asyenda, di nindo na madadara. Maski sarong na building na pinatindog nindo, dili nindo na madadara. Pirmi kamukaan, mamutang sa walang-wala, from dust to dust. Kaya habang nabubuhay ka mo, gumawa naman kayo ng kabutihan sa kapwa ninyo. Habang nabubuhay ka mo, kung ano man ang iba ka mo, ihiras man nindo. Diyan lang sa public market maglaog ka, makahihirak ang mga vendor. Gurang na, nagugud-ugud na, nagtitinda pa yapot. Wala lamang sa indo, maski saro nakapansin. Sa bagay, never man nindo yan mapapansin, kadi man ka mo nagpapaplasa. Kaliwat kanan ng ano nindo, ang katabang. Or pwede pa nga ni, dahil man ka mo nagkakaon dyan sa plaza, mga binakalan, puro ka mo sa food chain. Kaya dahil talaga nindo yan mapapansin. Shout out kay Jopet Di Castro dyan sa watching from Makati City. Makada ka sa public market. Igwa dyan ng para yapot, para tindang yapot. Ugod-ugod na, gurang na. Umikot ka duman, may paratinda ng hipon, asin. Gurang naman. Dahil lamang daw hindi matawan ng pansin. Nanay ka daw di. O adiho, pagturtinda na lang sa balay niyo. Mag-ano kang sari-sari store. Ayaw na dili sa plaza, kay ano na inisang buhay mo. Risguhon ka na. Mura lamang siya nakaisip. Everyday na pagbangon nindo, everyday. Nakahigda pa ka mo. Iniisip tulos nindo, paano daw madagdagan ang kwarta ko? Jesus, marasa pa. Pangapunan po, Consortium Animal Rescue and Adoption. Please support and donate po. We have 180 dog rescue from pound po. Nila mga tugang. Saro na grupo na nagmamalasakit sa mga ayam. Sa mga alaga na ayam na pinabayaan, inabandona, dinaraduman sa dog pound. Na kung dahil makuha, mercy killing. Wala na po kita pakatuan mga tugang. Sana, anhangad na lang. Sana, magparamdam ang mahal na Diyos sa Indo. Nakuta man, mabagoan gawi nindo. Nabakulang sa diri nindo ang pinapasiurog nindo. Or kamo na mismo. Sana, habang wala pa eleksyon, itao naman nindo sa iba na gusto magserbi. Tunay na maserbi ha. Bakong hangad man magpayaman. Sana lang po. So mga tugang, inabot na kita kan oras kan pamaram digdi po sa time programang Isyo Ora mismo. Sa Giraray mabalik kita sa aga, same time, same place. Same program, Isyo Ora mismo, same station, Bicol TV Sorsogon. Sa ngaran kan building staff kan Bicol TV Sorsogon, sa technical side, sa gabos po na nagtatabang sa tuya sa mga sponsor, salamat tunon po. Mabalik po kita sa aga. Marindal daw.
Issue oral mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo oral mismo. Issue oral mismo sa Bicol TV.